Ang bakbakang Milim versus Chaos Dragon ay magsisimula na talaga kung saan tutulong naman si Rimuru upang maibalik sa dati ang dragon at malalaman na din ni Rimuru na si Yuki talaga ang kanilang kalaban. Kaya naman simulan na natin ang chapter 130 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na. Maraming salamat, let's go! May 4 na true dragons ang nag-exist sa mundo at ang unang nagpakita ay nagkaroon ng anak sa isang tao at dito na pinanganak ang tinatawag na Dragon Princess. Ang true dragons na ito ay halos na ibigay ang karamihan ng kanyang kapangyarihan sa kanyang anak at ang natitira naman sa kanyang life force ay ginamit niya upang makagawa ng isang maliit na dragon na pwede nating sabihin na ito ay kanyang double. Lumaki si Milim nang hindi kilala ang kanyang magulang ngunit lagi naman niyang kasama ang dragon na ginawa ng kanyang ama. Lagi silang magkasamang kumain o kaya matulog na para bang sila ay magkapatid talaga at inakala ni Milim na ang kasiyahan na to ay magtatagal sa habang buhay. Subalit isang trahedya ang nangyari dahil binalak ng Magical Kingdom na kuhanin si Milim at sa kanilang ginawa ay namatay ang mini dragon na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Dahil sa pagkawala ng mini dragon ay sobrang nagalit si Milim kung kaya't ang kapangyarihan na binigay sa kanya ng kanyang ama ay nagising na at hindi lamang yung assassin ng kingdom ang kanyang pinatay kundi binuran niya sa mapa ang buong region kung nasaan ang kingdom, pero kahit ganun pa man ay hindi nawala ang kanyang galit sa puso. Mabuti na lamang ay nangialam ang Demon Lord na si Guy kasama na ang Spirit Queen na si Ramirez kung saan naibalik ni Milim ang kanyang katinuan. Ngayon ay hindi na makilala ang Magical Kingdom at naging parte na lamang ito ng nakaraan at kahit hindi gusto ni Milim ang nangyari ay naging isang tunay na Demon Lord siya dahil sa sakripisyo ng libu-libong buhay. Ngunit hindi pa ron nagtatapos dahil kasabay ng pag-evolve ni Milim ay nag-evolve din ang mini dragon kahit na nga ba ito ay namatay na kung kaya't si Milim ay naging masaya nang makita niya ang dragon na nakatayo sa kanyang harapan. Subalit kahit na buhay ay wala ng kaluluwa ang dragon at ngayon ay isa na lamang itong nilalang na walang kamalayan at dito na nagsimula ang kanyang pagiging Chaos Dragon. Hindi malaman kung galit ba ang dragon or nalulungkot ito para kay Milim, ngunit kahit ano pa ang dahilan ay wala nang nakakaalam sapagkat ngayon ang dragon ay patuloy na winawasak ang kanyang paligid. Marami ang napinsala, marami ang natakot at napagtanto ni Milim na wala na talaga ang kanyang kaibigan, kaya naman gamit ang kanyang kapangyarihan ay tinapos niya ang Chaos Dragon at ito ang una niyang misyon na ginawa pagkatapos niyang maging isang tunay na Demon Lord. Ito ang istorya ni Milim na pinagpasapasahan sa lupain ng Talyo noong ang mundo ay bata pa lamang at naalala ni Rimuru ang sinabi ni Veldora na ang Chaos Dragon ay dating Spirit Dragon at noong ito ay namatay ang dragonic factors nito ay kumalat sa buong mundo at pagkatapos noon ay nagsimula ng lumabas sa mga Lesser Dragon. Sa madaling salita ang Chaos Dragon ang pinagmulan ng lahat ng Lesser Dragon sa mundo at siyang kaibigan ni Milim at hindi rin daw mapipigilan ang paglaki nito dahil patuloy na inihigop ng dragon ang magical sa paligid. Kung hindi raw nila ito pipigilan ay magkakaroon ng malaking pinsala sa paligid ngunit hindi niya raw magawang sakta ng dati niyang kaibigan. Alam ni Rimuru na madali lamang matatalo ito ni Milim kung kanyang gugustuhin pero ayaw naman daw niya itong pilitin at sa palagay niya ay meron pang ibang paraan at kanyang napansin ang isang liwanag sa ulo ng Chaos Dragon. Tanong ni Rimuru kay Raphael kung ano raw ba ang kanyang nakita at sagot naman ito na ito raw ang spirit soul ng Chaos Dragon. Ang pagkakaalam daw ni Rimuru na ang kaluluwa ay humihiwalay sa katawan sa oras na mamatay ang isang nilalang kung kaya't yun daw ang dahilan kung bakit naging ganito ang dragon. Ang akala daw ni Rimuru ay base lamang sa naging kwento ni Eren pero pagkatapos daw na ma-analyze ni Raphael ang Chaos Dragon ay kumpirmado na ang kaluluwa at astral body ng dragon ay naroon pa rin. Subalit ang astral body ng dragon ay corrupted na dahil sa galit kung kaya't mas mainam na tawagin na lamang na spiritual body ang kanilang nakikita pero naging masaya si Rimuru dahil may liwanag pa raw natitira para sa dragon. Nais ni Rimuru na gamitin ni Milim ang kanyang Dragon Buster sa dragon pero nag-aalala ito dahil kung masyadong mahina ang kanyang atake ay hindi ito tatalab at kung masyado naman itong malakas ay mapapatay niya ang Chaos Dragon. Kahit gaano daw kalakas ang pag-atake na gamitin ni Milim ay walang magiging problema as long na hindi niya patatamaan ang core ng dragon. Ginagawa daw ng Chaos Dragon ang lahat para kay Milim kung kaya't ito raw ang tamang oras para si Milim naman ang gumalaw kung kaya't si Milim ay pumayag na sa plano ng bida dahil pinagkakatiwalaan niya daw si Rimuru. Kaya naman si Rimuru ay tumungo na papunta sa dragon at kung magkakamali raw siya sa kanyang gagawin ay maaaring makaramdam daw si Milim ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Si Raphael Sensei na raw ang bahala sa lahat habang si Milim ay magsisimula na sa kanyang pag-atake at pinakawalan na ang isa sa kanyang mga teknik na Dragon Buster ngunit gumamit ang barrier ang Chaos Dragon para hindi siya matamaan. Mukhang pinapahirapan pa raw sila ng Chaos Dragon dahil nagawa pa nitong gumamit ang isang malakas na barrier pero wala daw siyang dapat sayangin na oras at sinimulan niya na ang
ng paghahanap kung saang parte ng dragon makikita ang core nito. Nakita nila Rimuru na nababalutan ng dark energy ang core ng dragon dahil sa skill ni Maribel at kung wala lamang daw sana ito ay mas mapapadali nila ang pag-purify dito. Biglang nag-report si Raphael na natalo na ni Yuki si Maribel kung kaya't deactivated na ang skill nito. Kaya naman sinabi ni Rimuru na pwede raw bang mas lakas ang pa ni Milim ang kanyang pag-atake sapagkat ngayon ay nagtagumpay siya sa pagkuha sa core ng Chaos Dragon. Dito ay naganda na muli si Milim ng isang pag-atake at ginamit na ang kanyang Dragon Nova na siyang bumura talaga sa Chaos Dragon at sa isip ni Rimuru na sinabi niyang lakasan ni Milim pero hindi niya akalain na kaya pa nitong lakasan ng pag-atake higit pa sa kanyang inaasahan. Nag-aalala si Milim dahil ngayon daw ay sasabog na ang Chaos Dragon pero si Rimuru ay masaya pa din dahil hindi niya hayaan na sumabog ito at ginamit niya na ang isa sa pinaka-OP niya na skill ang Beelzebub upang kainin ng buo ang magical energy na naipon. Nagtagumpay si Rimuru sa pagpigil sa pagsabog at ngayon naman daw ay may kailangan silang gawin sa kaibigan ni Milim. Naalala ni Milim ang proseso sa paggawa ng kanilang avatar kung saan kailangan nila ng Pseudo Soul at Master Core at sa ngayon ay nasa loob nito ang kaluluwa ng dragon. Subalit walang nakikita si Rimuru na reaction sa loob kung kaya tinanong niya si Milim kung may pangalan ba ang kanyang kaibigan pero sa kasamaang palad ay wala itong pangalan pero binabalak niya raw itong tawagin noon bilang gaya. Kaya naman ngayon ay ilalagay na ni Rimuru ang Master Core sa Pseudo Soul at kailangan na raw magising ni Gaia bago pa umiyak si Milim at sa pag-combine niya sa dalawa isang malakas na liwanag ang pinakita. Isang itlog ang pinakita kung saan ito na raw ngayon si Gaia at kailangan pa raw ni Milim na maghintay bago mapisa ang itlog kung kaya't si Milim ay sobrang saya sa mga oras na to at sobra din siyang nagpasalamat kay Rimuru sapagkat alam niya na magiging maayos ang lahat kung ipapaubayan niya ito sa ating bida. Naging masaya din si Rimuru dahil alam niyang masaya na si Milim at ngayon ay kailangan na nilang bumalik kila Shion at ipagyayabang naman daw ni Milim ang kanyang mga ginawa kila Gobta. Ilang araw na ang nakalipas at ngayon ay pinakita na sila Yuki at tanong ni Kagali na hindi raw ganung kadali na kuhanin ng skill ng iba at sagot naman ni Yuki na alam niya raw ang bagay na yun pero pinili daw siya ng skill ni Maribel. Kahit hindi raw siya nanalo kay Rimuru ay naibaling naman niya ang sisi kay Maribel at ngayon ay wala na siyang kasalanan sa mata nila Rimuru. Masyado raw makidid ang utak ni Maribel dahil ang pagpatay kay Rimuru ang magdadahilan ng pagwawala ni Beldora at ang ginawa daw nito sa Chaos Dragon ay muntik ng magdahilan para magwala si Milim. Tanong ni Yuki na ano raw sa palagay ni Kagali kung bakit yun ang ginawa ni Maribel pero siya na din ang sumagot ng kanyang tanong dahil nakabackup daw ang God Luminous sa kanya. Hindi raw ganun ang magiging plano ni Maribel kung hindi nito inaasahan ang pwedeng maging halaga ng pinsala at dahil poprotektahan daw ng Luminous ang Western Nation na hindi nila ito pababayaan. Alam na raw ni Maribel na magagawang makarecover ng Western Nation sa pinsalang pwedeng maidulot ng pagwawala ni Beldora at Milim at kung hindi raw naniniwala si Kagali sa kanya ay nais niyang itanong dito kung sino ang nakalaban ni Laplace sa simbahan. Sagot ni Kagali ay si Demon Lord Valentine daw ang nakalaban nito pero hindi raw ba nagtataka si Kagali na kahit napatay na ni Laplace si Valentine ay meron pa ring Demon Lord Valentine sa Octagram. Sa madaling salita, isang proxy lamang ang napatay ni Laplace at ang leader ng Luminism at ang Demon Lord Valentine sa Octagram ay iisa lamang. May kakayahan daw ang mga bataan nila Maribel na gumamit ng Holy Magic kung kahit patunay lamang ito na may koneksyon ng Rozo family sa God Luminous. So kailangan daw pala muna nilang layuan ng Rozo family, wika ni Kagali at sagot naman ni Yuki na tama ka at ililipat niya muna ang kanyang operasyon sa Eastern Empire. Natuwa si Kagali dahil mukhang may plano na naman daw si Yuki at sagot naman nito na oo naman daw dahil siya raw ang magiging hari ng mundo at napangiti naman si Kagali dahil tiyak daw na magiging masaya si Clayman at sagot muli ni Yuki na magiging sa kanya raw ang mundo at magagawa na nila ang kanilang gusto. Pinakita naman si Rimuru kung saan sinabi sa kanya ni Yuki na gusto daw ni Maribel na magpakamatay kasama siya mismo at pagkatapos daw nilang mag-usap ni Kagali ay napagkasundoan nilang ayusin ang lahat ng ruins at gawing display ang mga artifacts sa gagawin nilang museum. Maaari daw nilang gawing museum ang ruins upang maging tourist attraction sa hinaharap kung saan pwedeng huminto dito ang Magic Train at masaya daw siya na malinis na ang pangalan ni Yuki kung kaya't pagpapatuloy niya na ang pagpapalago sa kanilang alliance nang walang pangamba. Subalit biglang nag-report si Raphael Sensei na walang duda na si Yuki ay gumagalaw ayon sa kanyang kagustuhan pero tanong ni Rimuru kung bakit daw hindi ito agad sinabi sa kanya sa mga oras na yon. Paliwanag ni Raphael na ang motivation daw ni Yuki ay kanyang pinagsamantalahan lamang at naisip ng bida na piniling manahimik ni Raphael para sa kanyang kapakanan. Noong pinatay niya daw si Guy ay nakaramdam siya ng hindi maganda sa mga sandaling iyon at naisip daw siguro ni Raphael na hindi siya dapat ang pumatay kay Maribel at nakapag-decide na tumahimik na muna. Nakapag-decide daw talaga sila na kailangan talagang mamatay ni Maribel at naisip ni Rimuru na pinag-aalala niya si Raphael
Rafael, pero sagot ni Rafael na ayaw lamang niyang makaranas ng anxiety ang kanyang Panginoon. Masaya daw si Rimuru sa ginawa ni Rafael pero kailangan niya raw harapin ang katotohanan kung kaya't next time daw ay kailangan i-report ni Rafael ang lahat. Kahit ano daw ang binabalak ni Yuki ay wawasakin daw ni Rimuru ang hinahangad nito sa buhay at sa pamamagitan daw ng tulong ni Rafael ay magagawa niya ang lahat basta sila ay magkasama. Pinakita naman ng tatlong nilalang at sinabi ng kanilang kausap na pangalawang beses na silang pumunta sa kanyang lugar at wika nila na isang karangalan daw na maging acquaintance nila ang isang member ng Octagram, ang Demon Lord na si Leon Cromwell.